So ayan, mga araw na naman sa inyo lahat mga paps, and welcome back again sa ating munting channel. So sa araw na ito yung tanggap at gagawin dito isang Hisense 50 Smart TV na siguro to kasi meron isang wifi module. So ito yung model niya, Hisense 50 E6100U. So 6100U. Then ito yung problema nito nung binuksan natin, magbi-blink na po yung kanyang yung kanyang standby red lights, magbi-blink po siya. Then chinek ko naman kung sakaling backlight yung problema, chinek ko, wala naman tayong nakitang logo or in the picture pag inispatan natin yung inilawan natin yung kanyang screen. So chinek natin, actual checking, nag-open yung kanyang backlight, and gumamit tayo ng backlight tester, chinek natin, open yung backlight niya. Pero wala tayong maninag na logo doon sa kanyang screen kasi nagpo-protect pala. Magpo-protect pala yung ganitong model ng Hisense kapag nag-open yung kanyang backlight. So ngayon, para masiguro ko na walang ibang problema, backlight na talaga yung dahilan kung bakit siya nagpo-protect, kasi babagsak yung 12 volts na magsusupply sa ating T-con board. So bagsak din yung secondary supply tulad ng BGH, BGL natin, HABDD at saka ABDD, kasi yung source na 12 volts galing sa may mainboard natin magsusupply sa may T-con, babagsak din siya lalabas yung pagka-on niya, lalabas yung 12 tapos babagsak, at lalabas na naman yung 12 tapos babagsak. So ganun yung sequence, tapos magbi-blink yung kanyang standby red. So ang ginawa ko is nag-attach ako ng ibang, ito pang testing natin, ibang set or step ng backlight para lang masiguro natin na kapag napalitan natin ng backlight, magtutuloy-tuloy yung kanyang pag-andar at hindi na po siya babagsak, para hindi mading doble yung trabaho natin. Baka sakaling mapalitan yun ng backlight tapos may palang problema or sira pala yung mainboard or ano ba yung ibang sira, so hindi natin i-quote yung tamang presyo, yung parts tsaka labor sa may-ari, kasi yung backlight palitan natin lahat yun, di ba? Kung sakaling yun yung quote natin na backlight tapos yun yung presyo, then may iba pa palang sira, so baka makakaproblema tayo dun sa may-ari, no? So siniguro ko na backlight talaga yung problema, para one way lang yung ating quotation, tapos stay natin sa may-ari kung okay ba siya, proceed ba tayo sa ating repair, no? Kasi medyo malaki din yung gastos kasi papalitan po natin lahat ng backlight. So nakatouch ako ng strip para masiguro lang natin na pag buo na yung backlight, hindi na po siya magpo-protect at tuloy-tuloy po yung kanyang pag-andar. So ganito siya, saksak pa lang. Then so hindi po siya nag-automatic on. Set muna natin yung ating tester. Ayan. Tapos continue tayo. Ground muna tayo. Ayan. So pa-power on ko lang ito. Naka-standby na ba siya? Yes, naka-standby na siya. Naka-kulay red na. So abangan natin kung i-love yung natouch natin na pan-testing na backlight. O yun. O diba, nag-steady siya. Nag-steady yung supply. Nakakabit din yung ano natin, yung backlight mismo, pero hindi po siya nakailaw. Kasi nga open po yung backlight natin, may problema po hindi yung backlight. So gusto ko masiguro na yung backlight na yun lang dahilan kung bakit siya napoprotect. So ngayon, steady na po yung 12 volts niya. Ayan o, yung kanyang 12 volts, nag-steady na po siya, hindi na po siya bumabagsak. So papakita ko sa inyo, tatanggalin natin yung backlight niya, i-open natin yung ayan, tapos tanggalin natin yung isang linya ng backlight para mag-open po siya. Check natin ulit kung babagsak pa yung 12 volts niya, para makita nyo na, baliktad pala, na ito yung kanya talagang problema. Magpuprotect siya kapag nag-open yung kanyang backlight. So tandaan nyo, yung 12 volts, steady siya kasi buo yung backlight. So ang gagawin natin ngayon, punutin muna, then tatanggalin natin yung isang side ng ating backlight para mag-open siya. Ito, so wait lang, at isang kamay lang tayo. Ako, hindi pa nasaksak pala yung yung natin, so wait lang, nagsaglit lang. So ito, continue tayo mga paps. So yun, nakahanap po yung isang linya natin. Ayan, so pinip po natin para hindi mag taklo-taklo dito sa ating kuhan, ang tawag doon, frame, baka mag short. So ngayon, yun, nakaset na po yung tester natin. So naka-open circuit na po siya. Ayan, nakahang. So kahit ibalik pa natin to, ayan, balik natin yung kanyang socket ng backlight. Test natin.
Ayan. So, naka-standby siya. Pindutin ko lang. Wait. Ayan o. Ito yung kanyang problema. Nabiblink lang. Supposed to be, ano yan. Titigil yan kapag na-proliferated yung unit natin. So, dito tayo mag-check sa kanyang shooting 12 volts. Na kanina, nag-steady nung may kabit natin yung pang-test natin na backlight. Ayan siya. Ano, no? So, merong supply. Tapos, ayun, nawawala. Merong supply. Then, mawawala. Ayun, magda-drop po yan. Tapos, balik ulit. Then, magda-drop. Ayun. So, yan yung kanyang sequence. Then, blinking yung kanyang red lights indicator. So, ito yung kanyang problema. So, tandaan nyo, kapag ganitong unit, ganitong model, kapag nag-open yung kanyang backlight or napunin yung kanyang backlight, hindi pa mag-proliferated yung ating circuit. Magano po siya, magpo-protect. So, yun lang yung kung gusto ko ibahagi, no? Baka sakaling ma-encounter yung ganitong problema, to make sure lang na kapag napalitan yun ng backlight, ay wala ng iba pang aberya. So, ito yung ginawa natin. Nag-attach tayo ng isang strip para pang test lang. So, tinignan din natin yung kanyang inspatan din natin yung ano kanina, yung kanyang panel. Meron na po tayo nakitang Hisense, tapos yung kanyang input, mga logo. May nakita na tayo yung mga picture. So, yun. So, yun ang gusto kong ibahagi, no? So, ito, papalitan, bago nito palitan, paalam natin sa may-ari yung gastos. Tapos, kapag nag-proceed yung may-ari, doon na natin papalitan yung backlight. So, pero ngayong video natin, hanggang dito lang. Kasi, yun lang yung gusto kong ipakita, no? So, hanggang dito lang yung video natin, mga paps. And maraming salamat sa mga natsagang nood, no? May God be as always. And this is your service day technician. See you in our next video. Bye-bye.